Magandang umaga, Doktor. Magandang umaga rin, Teniente. Narinig ang hati lang nalulungkot ako sa mga pangyayari. Wala tayong magagawa, hindi na kanyang nais. Yun pa man, nais ko magpasalamat sa lahat ng tulong sa aking pagbubukis. Nais ko rin humingi ng tao dahil hindi ko nagawuligtas ka. Ginawa mo ang lahat, Teniente. At dahil doon, lubos ako ng papasalamat. Matapos ang 5 oras na pagdalaw ng ilang mga kaibigang pare ni Rizal na iwang mag-isa si Rizal sa kanyang kulungan. At dito siya ay nagsimulang magsulat ng mga liham at tula. Ilan sa kanyang mga isinulat sa mga panahong ito ay ang farewell poem na itinago niya sa isang lamparang mula sa asawa ni Juan Luna at ang liham niya para sa matalik niyang kaibigan na si Professor Blumentritt. Mahal kong kapatid, kapag natanggap mo itong liham na ito, marahil ay patay na ako. Bukas, alas 7 ng umaga ay papaslangin ako. Ngunit ako'y inosente sa krimen ng rebelyon. Mamamatay ako. Malinis ang konsensya. Paalam aking pinakamatalik na kaibigan. Huwag kang sanang mag-isip ng masama para lang iganti natin. Pagsapit ng alas 4 ng hapon, dumating ang ina ni Rizal na si Chidora. May nilagay ako sa loob niya. Matapos ang pagdalaw ng kanyang ina at kapatid, bumisita pa ang ilan sa kanyang mga kaibigan. At pagsapit ng alas 8 ng gabi, kinain ni Rizal ang kanyang huling hapunan. Kapitan Dominguez, nais mo paalam sa iyo na napatawag ko na lahat ng ating mga kaway. Kasama natin ang hukom ng mga militar at humatid ng patol sa ating parusang kamatayan. Kinabukasan, alas 5:30, inihain na kay Rizal ang kanyang huling almusal. Natapos kumain, muling nagpatuloy si Rizal sa kanyang pagsusulat ng mga liham. Dito ay nagsulat siya ng liham para sa kanyang mga kapatid na babae, liham para sa kanyang iniibig na si Josephine Bracken, at liham para sa kanyang kapatid na si Pasiano. Sa ilang bahagi ng kanyang liham para kay Pasiano, sinambit niya ito. Mahal kong kapatid, ngayon mamamatay na ako. Sa iyo ko inaalay ang aking mga uling linya para sabihin sa iyo kung gaano ito'y kalungkot na iwan kang mag-isa sa buhay. Kasama pa ang pasanin ng ating pamilya at ang ating tumatandang mga magulang. Matapos magsulat ng mga liham, ay dumating si Josephine Bracken kasama ang kapatid ni Rizal na si Josefa. Paalam, aking mahal, Rizal. Paalam. Tanggapin mo itong maglat, yun ang muling alaala ko sa iyo. Salamat, Rizal. Alas 6:30 ng umaga ng araw na iyon, nagsimula na ang pagmarcha patungong Bagong Bayan. May ganda ng araw na to, Padre. Walang umagang mas matiwasay at mapayapa. Ang lino ng mga koridor at bundok sa Cavite, mga umagang. Naglalakad kami sa labas, kasama nga. Yun ba ang Ateneo, Padre? Oo, yan nga. Nang makarating sila sa Bagong Bayan, isang pari ang nagbasbas kay Rizal. Mayroon lamang sana akong isang hiling bago niyo ako paslangin. Maaari niyo ba akong barilin nakaharap sa inyo? Imposible! Klaro at istrikto ang utos sa amin na ikay paslangin na nakatalikod.
Estancias por Lumenos, Salvar de Cobesa. Maaari ko bang makuha ang pulso ng bibitayin? Sige bro. Kamama nga, normal ang kanyang pulso. Hindi siya takot mamatay. Listo! Carcar, establecer! Fuego!